Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Siyempre, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman and welcome po dito sa Yes Yes Show, Topacio. At siyempre, salamat po sa mga kaagapay natin sa production. At siyempre, mga bossing natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang oras po, alas 11:04. At siyempre, ngayong araw na to ay 25 ng Marso 2024. At ngayong umaga ay gusto ko lang pong pasalamatan ang mga paris niya. Alam niyo naman ho, pag sinabing paris niya, hindi natin kalahi, pero nag-iisip ano ba ang ikagaganda ng ating mga kababayan, ang ating bansa, anong maitutulong. Sana all, no? Sabi nga po, sana kahit saang bansa kayo naroroon at pag gusto nyong tumulong sa ating mga kababayan, sa bata, matanda, ayan, may pera o wala, gusto nyo magbukas ng inyong mga negosyo, aba, eto ho yung pinaka-hihintay-hintay namin. Dahil alam nyo ho, yung inyong pagtulong ay para na rin po tayong nagbukas ng magandang bintana. Alam nyo, napaka-importante ho yan. At itong aking pasasalamatan ay isang kakaibang walk for a cause ang ginawa ni Sander Pratt na isang artist, singer, painter at performer from Zimbabwe. Kasama ni Coach Nike na kung saan ay naglakad sila ng 145 kilometers sa loob ng 45 hours and 20 minutes sa buong Siargao to raise funds para maitayo ang Children Library ng Maribohok, Siargao. At tingnan natin ang kanyang pasasalamat. Narito siya para sa inyong lahat. Okay, ang video. Yan. What is poppin'? This is Xander Pratt, and I'm an international multifaceted artist, designer, musician, painter, and I explore all avenues of art. The Wait Tour is basically an abbreviation for Who Are You? And in order to find who you are, one has to dive deeper. What is poppin'? This is Xander Pratt. Okay, maraming salamat po. Ayan, pasensya na kayo, biglaan kasi alam nyo po, ito po isang pasasalamat na rin pinapaabot po ni Director Ronald Abad na isa nating kaibigan at syempre nagpapasalamat tayo sa kanya kasi gusto niyang magpasalamat ang mga taga-Zimbabwe. At hindi lang po yan, mga taga-Zimbabwe, ibang bansa yun ha. I think American US dollar din ang gamit nila. Pero sabi nga po, sana ho makarating po kayo dito ng personal. Hoping that you'll hear once in a while, lalo na kung kayo po ay nandito sa Pilipinas, no? Direct Ronald Abad, next time ha, hindi na pwede yung ganito. Kailangan kayo po ay personal na darating dito. At not only that mga kaibigan, sa panahon ho ngayon, alam nyo naman marami ang gustong magbakasyon. Ayan, sabi nga po, init na init daw po sila. Ayan, pag init na init kayo, aba, ito nga ho, problema ngayon, lalakas na naman ang inyong kuryente bill. Maraming bayarin na problema ho ngayon ha, lalo na ho ang sunog. Naku, mag-ingat din po kayo kasi minsan, marami tayong mga kababayan ang na-overlook nila yung kanilang mga saksakan. Pero alam nyo ho ba, kailangan pa rin ho tayong magtipid sa kuryente. Paano ho tayo magtitipid niyan kung kayo po ay nakababad sa aircon, nakababad sa electric fan, nakababad sa kung saan-saang babadan dyan. Anyway, tayo naman po yung nagpapasalamat pa rin dahil itong paalala to ay galing pa rin po sa Filipino Mirror. Maraming salamat po, lalo na kay Susan Cambry, ating special
friend, no? Susan, salamat sa mga pagdalo-dalo mo sa ating mga iba't ibang presko na kung saan doon tayo nagkikita. But anyway, mga kaibigan, sabi nga po, napakahirap po na pabayaan ho nating nakasaksak ang inyong mga saksakan. Bakit kamo? Unang-una, kadalasan po ay nagkakasunog. Ito, kailangan nating laging isa puso ang pag-iingat at pagtitipid. Yung pagtitipid, kasama na ho yan ang pag-iingat. Dahil kung tayo po ay nag-iingat, ay marami ho tayong maisisave, di ba? Kamakailan, napakarami, halos sunod-sunod, no? Lahat ng balita po ay puro sunog, kaliwat kanan. At itong mga sunog nga po, ay hindi na ho biro ito, lalo na ngayon, na marami hong umaalis ng bahay, pinapabayaan nila yung kanilang mga saksakan. Ako, mag-ingat po kayo guys dahil una-una, kapag kayo po ay nasunugan, ako po hindi ho biro 5 beses na akong nasunugan mula nung galing akong abroad, no? Yun po ay dahil sa kapabayaan ng kapitbahay, hindi ho galing sa amin. Pero dahil nga po kami malapit sa kanilang mga bahay, yan ho ang nangyari sa amin. Kaya sana po kayo rin po, lagi nyong alalahanin ang pagtitipid. Yan. Ang pagtitipid po ay dapat po pag hindi ho ginagamit ang mga kuryente o electric fan, patayin po natin yan dahil dyan po pag na-overheat yung ating mga gamit. Gaya ng mga pag-charge. Naku, wag kayong aalis ng bahay na naka-charge ang inyong mga cellphone dahil yan po ang isa sa magiging problema po natin. At sana po, tayo po naman ay magpasalamat na rin sa ating mga friendship, no? Talagang sila po ay nagbibigay sa atin ng alalay. Yan. Okay, dahil po yan si Sander Pratt ay nagbigay po ng pasasalamat, kita nyo tumulong na, nagpasalamat pa. How much more tayo, no? Ganyan ang gusto ni Tisay, no? Ang isa sa mga kaibigan natin na talaga namang pagdating sa public service ay hindi ho matatawaran. Lalong-lalo na, nako, mahirap nang mag-birthday ako. Malapit na mag-birthday. Ano naman kayang gagawin ko? Ayan. Usually, kapag ako po'y nag-i-spend ng kaarawan ko, hindi po ako naghahanda sa pamilya ko, kundi naghahanda ako kasama mga special children dyan po sa Alfonso, Cavite, kung saan pinasasalamatan natin dahil nakaka-move on na po sila after the pandemic. At yung mga guro dyan, magandang balita po ay sila po'y nakaka-move on na. Bagamat si Teacher Bel Aure ay talagang grabe na yung kanyang gout, no? Sana po ay makarecover pa kayo, Ma'am Bel. At hindi lang po yan, yung mga specialista sa mga gout dapat, I think buto yata yan no? Yan po ang dapat nating mapuntahan. Ayan. Okay, tayo naman po ay nagpapasalamat pa rin dun sa mga friendship natin na nangakong dumating. Wow! Bingo ito. Sabi nga ganon. 11. Yan na. Ang ating mga friendship na si Veronica Estrada Lim ay nagpapasalamat din dahil madali na raw niyang makita, no, ang inyong lingkod dahil nga po dito sa imbitasyon ni Attorney Ferdy Topacio na kung saan. Si Sir Ferdy Topacio ay alam nyo na kung nasaan siya. Busy. At hindi lang po yan, ay marami rin po siyang nakahandang mga proyekto na inaalay sa ating industriya ng entertainment at showbiz, no? At not only that, mga kaibigan, no, pagtitipid, okay, number 1 yan. At kung tayo ho ay talagang nagmamahal sa ating pamilya, wag na kayong mag-away-away ng dahil sa pera, no? Marami kasing, ito ho ay isang balita na nakakalungkot na ilan din sa mga magkakapamilya ay nag-aaway-away dahil po sa kayamanan. Okay, maya-maya po, antabayanan nyo po yung ating bisita na kung saan marami ho siyang mga magagandang isi-share, lalong-lalo na yung kanyang mga friendship. At siguro pwede na ho natin siyang paupuin dito.
kaibigan. Yan, sabi ko sa inyo, may sorpresa ako sa inyo Pero hindi na secret ngayon. This is her second time with me dito po sa Yes Yes Show Topacio. Ayan. At syempre, narito ang sa tingin ko napakagandang katandem dahil nga po sabi nga po ng ating idolo, ito marami hong mga negosyo na pwede hong i-share sa inyo. Hindi lang ho yan Mga good news kasi ang good news po, yan ang pinakamagandang blessing sa ating lahat. Kaya pakinggan po natin at huwag nyo pong huwag kayong pipikit. Kailangan idilat nyo ang inyong mga mata at makinig. Yan. Walang iba kundi dito lamang sa DWIZ 882 at syempre dito po sa ating Aliw Channel 23. Let's welcome Tisay! Palakpakan natin si Tisay. Okay, Tisay, magandang umaga sa iyo. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre sa mga viewers, mga manunood dito sa DWIZ, sa Yes Yes Yo, Topacio. At Ayan. siyempre, good morning, Miss Jovi. Yeah. Oo, alam ko marami nang nanonood ng mga TNBS. Yes. Yan. Nakaabang sila actually. Oo, nakaabang kayo. At syempre, dahil kayo nakaabang, syempre, babatiin mo sila, lalong-lalo na yung mga masisipag, walang absent Kailangan walang absent yan. At hindi lang ho yan, pagbati na rin pinapaabot natin sa mga taga Laguna, lalong-lalo na yung mga friendship ni Tisay, mga taga Salbakuta. Ayun, hello. Nauna na ako. Ayun. Hello, Madkilov, Salbakuta, syempre, si Charlie Mac, at saka syempre mga Dunggalo na nandyan na nanonood. Sa susunod kayo naman na mag-guest dito, kayo naman uupo dito sa tabi ng trono ni Miss Jovi. Hindi lang yan. Syempre, alam nyo ho, itong mga kasamahan natin, dati, nakasama ko na rin sila. Pero, mga iba't ibang show, nung araw kasi, kung babalikan ko yan, grabe, no? Talagang, ubos biyaya. Sabi nga napakarami kong binoblow out. Ang dami kong kaibigan nung araw, Tisay. Alam mo ba yon? That time, bukas pa ho yun dati yung Eduardo's, yan, Music Lounge, kung saan doon tayo kumakanta regularly with Jerry Matias and his orchestra. Okay, Tisay, dahil tayo po ay nagkukwentuhan tungkol dito sa holiday ngayon alam mo naman, yes. Di ba? Pero yung TNBS mo is very active. Ilang bang unit yan na iyong minamandohan dahil alam ko ikaw ang presidente ng TNBS na yan? Mayroon akong 10 unit na pinapa-drive sa for Grab and Joyride kasi TNBS to. So ang TNBS kasi nakasakop yan sa Joyride car at saka Grab car. So puro kotse po yung hawak ko. And mayroon akong 847 na member na nagda-drive diyan sa lansangan. So sa mga UGP, kami yung UGP United Group Philippines, sa mga UGP ko diyan, ingat kayo sa biyahe. Syempre, maging mabait kayo sa mga pasahero. At saka, alam nyo, sa mga susunod, baka may sakay nyo si Miss Jovi. Nako, pag naisakay nyo ko, ang swerte nyo kasi mabait ako. Okay. Hindi. Alam mo, natutuwa ako kasi one time naka-meeting ko na rin yung mga grupo ng UGP. Pero, I don't know kung UGP or TNBS or the Grab, no? Yung mga ganon. But then, ano-ano ang mga itinuturong manner dun sa mga nagda-drive ng UGP, lalo na hawak mo? Siyempre, kailangan pagsakay pa lang ng pasahero, binabati na nila, ginagalang nila. Siyempre, bawal din sila na kinukuha ang Facebook account ng mga pasahero. Kasi masyado ng personal yon, di ba? Mm-hmm. Siyempre, pinakamaganda dyan, nirerespeto nila yung pasahero. Ayun. Bakit pag kinuha ba yung Facebook, hindi na nirerespeto? Hindi, kasi hindi naman. Pag kinuha kasi may mga driver na kinukulit, nakikipagkulitan na. So, yun yung mga bawal. That's good. Bawal that's talaga. Good. Alam nyo, sa mga ganyan kasi, tama, yung Facebook kasi, yung Messenger or whatever, any application, kapag hindi kusang ibinigay sa inyo, wag yung pilitin, tama? Totoo. Ayun. Anyway, eto, yung UGP, ano ba yung UGP? United Group Philippines. United Group Philippines. Ilang miyembro kayo meron dyan? 847. It used to be Uber Grab Pinas.
Tapos naging nawala si Uber, so naging United Grab Philippines siya. Ngayon dahil nagkaroon ng Joyride, so parang bias naman nagagamitin natin yung iisang na dalawa naman sila na ginagamit natin. So ang UGP ang nakapaloob diyan mga nagmamaneho for Grab and for Joyride. So para hindi bias, United Group Philippines para hindi parehong sa dalawang kumpanya. Okay, paano mo pinipili ang mga miyembro na UGP? Siyempre, mga taong hindi mo kilala yan, supposedly. Yes. Di ba? Hindi naman ko sila pinipili kasi pagka pumasok sila, na natuturuan naman sila. At saka dyan yung 2014 pa, magkakasama na kami. So, ganun na katagal. Parang pamilya ko na yung mga yan. Hello, UGP. Ayan. Nako, grabe. Oo nga, kamakailan, di ba, bumiyahe tayo. Nagulat ako, halos lahat ng katabi natin sa EDSA na mga sasakyan, binabati ka. Ang daya mo. Yung kotse mo kasi may pangalan. Hindi talaga mawawala to kasi may pangalan eh. O maganda na rin yan. Pero ako natatakot ako minsan pag may pangalan eh. Nalalaman tuloy kasi nakapupunta. O, diba? Buti pa yung kotse, famous. Okay. Anyway, gaano naman katagal na ito? Kasi alam mo, ang UGP, mula ng pandemic, talagang lumakas siya lalo, di ba? Yes. 2014 pa actually yung UGP. Bumibiyahe pa sa Uber. Tapos naging Grab. Tapos Grab Joyride naman siya ngayon. So, ang up nung mga member ko, may Grab sila, tsaka may Joyride up sila. Ayun. So, mag-o-open na ulit ang LTFRB. So, abangan nyo yung mga gustong ipasok yung sasakyan sa Grab at saka kay Joyride. Joyride car at Grab car, no? Malapit na mag-open si LTFRB. So, antabayanan nyo yan, Abangan nyo. Wow, yan. Bagong negosyo, bagong trabaho, at syempre mga kaibigan, ito po yung kailangan natin na dapat kilala ninyo yung nagpapatakbo ng inyong mga pinapasukan. Tama? Tama. Oo, dapat ganon. At hindi lang yan. Ano ba yung dapat nilang isaalang-alang? Alam mo, marami rin kasing naloloko. Sabi nga nila yung iba, scammer na nga daw eh. Paano ba naloloko at hindi paano maloko? Ayan. Hindi, mas maganda kasi dumirekta sa dalawang kumpanya kasi pag once na nag-open si LTFRB, si Grab at saka si Joyride, binibigyan nila ng islat yung mga yan. So, mas magandang dumirekta kayo or mag kayo sa mga presidente na nag-aayos niyan para makapasok yung unit nyo. So, kailangan dumaan muna sa proseso, LTFRB muna. Kung wala kayong papeles na galing kay LTFRB, hindi rin kayo makakapag-drive dahil yun ang tinatawag na kolorum. Ayun, naku, huwag kayo maging kolorum, guys. Alam nyo naman dyan galit na galit si Doc Melvin Villaros. Kahit nga yung mga ambulansya, imagine nyo ambulansya na nga lang Pero nakakatuwa naman yung mga ilang mga ambulance owner, tsaka yung public and private, talagang they see to it na kompleto yung kanilang mga dokumento. They see to it na sila ay miyembro ng DOH at PHA, right? At hindi lang po yan, wag ho kayong magkolorum kasi alam nyo po, pag kayo po ay nahuli, hindi biro ang laki ng inyong penalty. Yes, totoo yan. Diba? Sa iyo rin ba, marami ring mga penalty kung sakaling sila ay mahuli na sila hindi naman totoong miyembro? Yes, talagang nagkaka-penalty sila, walang makakaligtas sa huli. Lalo na dyan sa kalsada, di ba, mahigpit ang mga MMDA dyan. So, walang makakaligtas dyan, lalo na pagka may mga violation, syempre, di ba? So, sa mga nagmamaneho dyan, dapat bago kayo magmaneho din, mga PNBS ba yan o personal na car nyo, private car, isaalang-alang nyo kung ano yung mga violation sa kalsada para hindi kayo nahuhuli dyan sa kalsada. Katulad na lang yung mga kakaliwa kayo. Alam nyo, kakaliwa kayo, nandun kayo sa pinakadulong kanan bago kayo gaganon, di ba? Swerving yun, di ba? Yung mga na-experience ko sa kalsada, di ba? So, yan, dito rin sa dinaanan ko kanina. kanina. Na ginawa mo kanina. Mali kasi ako nagturo, tinuro ko yun. Sabi ko, kaliwa pala, late na lang niya nalaman na kakaliwa. So, nandun siya sa dulong kanan. Okay. Ayun yung isang mali na hindi dapat mangyari, guys, no? Huwag tularan. Huwag tularan. Ayan, I'm sorry. Hindi, ako naman yung mali actually. Minsan ginagawa ko yung pag nahuhuli yung nagda-drive, ako yung nagbibigay ng lisensya, natatawa nga sila sa akin Bakit ikaw yung nagbibigay ng lisensya? Hindi mo ikaw yung driver, sabi nga hindi ho, kasi nga ako yung nagturo. Kahit yung uncle ko dati, siya yung driver ko. Sabi na uncle ko,
paano yung lisensya ko? Kawawa na ako. Sabi ko, Uncle, huwag ka mag-alala, yung lisensya ko na lang ibigay natin. Sabi naman nung ano sa akin, nung police pa yun dati. Sabi ganun, ma'am, hindi naman kayo yung driver, bakit kayo nagbibigay lisensya? Sir, kasi ang problema ko, ako yung nagtuuto sa kanya di ba kasalanan ko yun. Ako na lang po yung magpe-penalty. But anyway guys, alam nyo lahat ng pagkakamali, tanggapin po natin at humingi tayo ng tawad at hindi lang po yan, i-correct natin kung ano yung mali natin. Yan supposedly ang dapat nating tanggapin, lalong-lalo na ngayong panahon na ito. Lalo na ngayon, bakasyon. At sabi nga po, nagkakagulo na ang mga bus sa dami ng mga pasahero daw. Yan. Tama. At hindi lang yan, busy ba ang inyong UGP? Yes, busy. So, sa mga, ko na rin sa mga manonood dyan na naghahanap ng mga sasakyan na aarkilahin nila papunta sa mga kanya-kanyang probinsya nila, pwede nyong isearch sa Facebook ang UGP. United Group Philippines yan, ang meaning niya UGP. So, pwede nyo i-search dyan, pwede kayo mag-post dyan kung naghahanap kayo ng mga i-arkila nyo ng mga sasakyan. Yan, pwede kami dyan. Ayun. At hindi lang yan, meron ba kaming discount, sabi? Oo, basta Ayan. Hindi. Basta taga rito sa DWIZ, may discount kayo. Ayan. Yes, diba? Not only that, mga kaibigan, syempre, senior citizen, meron din, di ba? Yes, mayroon. Ayun, definitely. Yan. Automatic na yun. Automatic na. So, automatic na inaalis talaga niyan. At syempre, tayo po'y magta-time check muna habang tayo'y, eto nga po, magbabalik po kami mga kaibigan, makalipas ang ilang paalala. Ang oras po, ayan, ang oras ay darating na. At syempre, mamaya po, pag-usapan natin ang produksyon ng pagkain, lalo na kung paano ito palalakasin. Ang oras, alas 11:25 ng umaga para sa Yes Yes Yo, Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, 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 yo, Topacio! Yes, yes, yo! Hello! Yan, mga kaibigan, magandang umaga muli sa inyong lahat. At syempre, alam nyo tayo po excited malaman, itong produksyon ng pagkain palalakasin daw sa taong 2025. At nilakihan ang budget. Nakakatawa naman dahil alam nyo, pag malaki ang budget, ukol dito, talagang magiging masagana ang ating bansa, lalong-lalo na yung mga farmer. At sana lang, suportahan. Okay, balik tayo. Narito pa rin si Tisay, kasama pa rin natin. Dahil ito maraming alam to pagdating sa negosyo Ito yung hihingian natin ng mga, marami siyang ideya, Alam niyo kung paano palaguin ang maliit na halaga. Ayan. Alam mo, Tisay, naalala ko kasi, noong araw pa noon, elementary, high school, yan pa rin yung aking pinapakiusap sa mga nasa gobyerno na magkaroon tayo ng tinatawag na one town, one project, halimbawa na lang, o kaya sa isang town, mas kilala sila sa puro saging. Yung isang town naman, kilala sila sa puro nyog. Yung mga ganun para makita natin, taong bayan, kung anong lugar o anong lungsod ang mas marami ang nakikinabang sa ganung sistema. Unang-una, paano nila palalaguin yung kanilang mga halamanan, di ba? Ikaw, ano bang nasa isip mo? Paano kaya, kagaya nito, palalakihin yung budget? O ito na naman tayo, budget na naman, lalakihan na naman, pero saan gagamitin yung budget na yan? Dapat ngayon pa lang, bago pa ibigay yung budget na yan, may maganda ng plano. Tama. Ayan. Siyempre, pero nagsisimula lahat yan sa maliit. Kumbaga, may taniman ka dyan, maliit na taniman lang. Umpisa ka sa ganyan, tsaka mo siya i-grow, di ba? Siyempre, yung mga budget, kung pang personal mo naman yan na negosyo, alam mo na kung saan mo naman ilalagay yung budget. Pero kung may mga kasosyo ka, alam nyo rin kung paano nyo yun gagamitin at kung saan nyo gagamitin para mas mapalago ang negosyo. Kasi pagka nag-start tayo ng negosyo, ako sa totoo lang, nag-start lang yung isang negosyo ko, yung UGP Tambayan. Ayan, bitbit ko na naman kayo UGP. Lagi na lang kayo pati pangalan ng negosyo ko. Yung UGP Tambayan ko dati, kantin lang siya, tapos silogan lang siya dati, no? So hanggang sa... Huwag mo nilalang yan. Malakas na ngayon yan. Hanggang sa lumago nga ako ng lumago,
naging ngayon resto bar na siya, di ba? Syempre sa pasasalamat ko rin sa UGP, hindi naman ako lalago ng ganyan kung wala yung suporta nila na pagka wala akong customer, UGP magpuntahan kayo dito kasi kailangan may customer ako. So maraming salamat sa inyo. So sa pagpasok sa negosyo kasi kailangan din natin na bukod sa, dapat may mga marketing strategy tayo. Yun. Hindi tayo basta nagtayo lang. Sa pagkalalagay ng negosyo, alamin natin kung yung negosyo ba na pagpatatayuan natin, lalo na pag resto bar, kung maingay ba sa kapitbahay, kung nasa residential area ba o nasa commercial area, no? Kasi kapag nasa residential area, isang buwan pa lang magsasara ka na, di ba? Oh. So, bago natin pasukin ang negosyo, syempre, unang-una, capital, di ba? Pangalawa, hanapin din natin yung kasi masasayang lang yung capital natin kung ilalagay natin sa isang lugar na hindi tayo sigurado. So, yun yung mga ma-advise ko dun sa mga nagsisimula pa lang na magnegosyo. Kasi bago ko narating itong resto bar ko, na nagkaroon ako ng resto bar, nagsimula din muna ako sa maliit bago tayo mapunta sa medyo malaki lang, na medyo lang naman. Ayan. Alam mo, Tisay, nalulungkot ako kasi pag sinabing resto bar, walang tulugan yan, di ba? Ikaw ba, natutulog ka pa? Ayan, natawa ka ha. Anyway, balik tayo dito sa produksyon ng pagkain, palalakasin nga daw, no? Ayon sa Department of Agriculture, syempre, target ang pagbabago sa 2025 budget. At hindi lang yan, Tisay, no? Sabi nga rito, isusulong ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. Ito, pamangkin to ni Kuya Henry, yan. Sabi nga niya, ang malaking pagbabago ng budget o sa ahensya ng 2025 upang makamit ang layunin ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gawing makabago ang agrikultura. Alam niyo ho, kami ho ay pamilya ng mga magsasaka, kaya ho, ito ho, nakatutok din kami rito. At ang produksyon ng pagkain ay matiyak ang seguridad ng pagkain. Sa iyo ba, ano ba ang pinakamagandang pagkain ngayon na i-invest lalong-lalo na dito sa NCR? Eh, syempre, pinag-uusapan ba natin yan yung mga pananim o yung literal na pagkain? Siguro, pagkagaling sa pananim, lalabas yan, pagkain na. Pagkain na rin. Syempre, doon tayo sa bigas. Kasi yan talaga, Pilipino tayo eh. Sa mga Pinoy, mahihilig kumain ng kanin yung mga yan. Kahit na isang tuyo lang yan, 3 kanin, di ba? So, pagsasaka, tama nga yung pagsasaka kanina na sinasabi mo. So, yes. Kung ako mag-i-invest, syempre, dyan na ako sa bigas. Di ba? Pagdating dyan sa bigas, itatawagan ko muna si Ate Beth. Ate Beth Pineda, yan, ng Bukawi, Bulacan. Yan. Sa Bukawi kasi talagang sandamakmak na bigas dyan. At sandamakmak din ang negosyante ng mga bigas. Pero hindi ako nakabili ng murang bigas eh. Bakit ganun? Sabi nila may discount, may pero hindi ko nararamdaman. Minsan naman akong namili sa isang grocery dito sa Maynila, no? Nakakalungkot nga po kasi yung bigas na nabili ko, mukhang hindi ko na-check. Yung kanyang ilalim na bahagi ng sako, alam mo bang buo? Ibig sabihin, nabasa yun no? Naging buo siya, kaya ang feeling ko, nasaktan ako kasi nasayang. Actually, hindi ako pumapayag na merong bigas na nasasayang kung ganitong klase na nababasa siya, napapabayaan, yung mga ganon. Okay, dun tayo sa bigas. Ano bang dapat gawin para makapag-invest naman ng bigas? Paano po ba yun? Yun, sa pag-i-invest ng bigas, syempre, kakausap tayo dyan ng mga, unang-una dun tayo sa magsasaka eh. Kung gusto mong mag-invest, dun sa pananim tayo mag-invest, mas maganda eh. At dun tayo sa dun muna sa umpisa, sa dulo muna. Sa pinakapuno, no? Kasi kapag kapupunta kayo sa supplier, mag-aangkat kayo, papatong kayo, di ba? So, dun ka na sa puno, kumbaga. Doon ka sa puno, sa ugat. Kasi mas maliit eh. Pagka doon ka nagkapital sa puno, mas maliit yun eh. Mas mura. Yes, mas mura. Kaysa yung nandun ka na sa mismong reseller. Ayun. O yun. Magaling. Siyempre, magaling. katulad nung sinasabi mo kanina na yung nabasa na bigas o kayong mga supplier dyan, gusto ko sanang pagalitan yung grocery binilhan ko eh. Kaya lang naisip ko, bawal magalit sa akin eh. Totoo. Sa mga supplier dyan, no? Tsaka syempre yung mga nagtatrabaho dyan sa mga bigasan, hindi lang dun sa may-ari, syempre minsan hindi alam ng may-ari.
ingatan nyo rin kahit hindi sa inyo yung negosyo, ituring yung parang sa inyo, no? That's good. Kasi maapektuhan din yung ating mga mamimili. Kasi kung walang bibili dyan sa inyong sa tindahan na pinagtatrabahuhan nyo, baka mawalan din kayo ng trabaho pag wala ng income, di ba? Pag nasira ang kumpanya o ang store na kinaroroonan nyo. So, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Yun, nako, saan mang trabaho kayo naroroon guys, no? Dapat talagang meron kayong malasakit. Huwag nyo nang hintayin na kayo po ay mapurdoy. Mapurdoy bago kayo kumilos. Anyway, sabi nga po rito, nais ng Agri-Chief na magsagawa ng extensive soil mapping at testing upang madetermina kung ano-anong mga lugar sa bansa ang mas angkop sa paglilinang ng bigas, mais at iba pang pananim at kung ano-anong lugar ang maaaring gamitin para sa ibang agricultural purposes. Okay. Alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot no, na sabihin sa inyo na karamihan ng mga agricultural land ay na-convert na sa pabahay. No? Ito po'y nakakalungkot pero meron pa rin namang natitirang mga lupain na sana po ngayon pa lang ay huntingin nyo na. Baka yung mga kamag-anak po ninyo ay merong mga lupa na hindi nasasakahan. Aba, gamitin nyo na ho ito dahil alam nyo po ba na kung ito'y mapapabayaan, sayang na sayang po ang inyong opportunity na kumita sana ang lupang yan na sasakahin po ninyo in the future. Sa amin ng pamilya, sa Bulacan po, aba, yung aking mga kamag-anak ay nakita ko na sa ibang bansa na. At kadalasan, na kalimutan na nila ang kanilang mga sinasakang lupa, no? Itong mga bigas na to na sinasabi nga po ni Tisay, aba maganda yung ganyang ideya, no, Tisay? Sabi nga nila bata ka pa naman, pero at least sa iyong edad na yan ay marami ang gaya mo ang nag-iisip ng magandang negosyo at narito na nga ang bigas. Sabi nga ni Tisay, kailangan magbigas tayo pero alam nyo po, mas gusto ko na ngayon magtinapay na lang. Ay, nako, sabi, ikaw, kagaya mo, ikaw nga, di ka nga kumakain ng kanin, daya mo, ha? Bakit nga ba? Ano ba ang binibigay ng kanin? Siyempre, bigas yan, Pag niluto mo, saka yung magiging sinaing, di ba? Totoo yan. Bakit iniiwasan mo na ngayon? Ngayon, sabi mo, mas magandang negosyo yan. Sige nga. Oo, magandang negosyo yan, pero hindi ibig sabihin na negosyo natin yan, ikainin natin ang kainin, di ba? Okay, sige nga. Okay. Siyempre, nasa diet tayo na stage kasi hindi na tayo bumabata, kailangan din natin na magbawas ng kanin, kasi kumain din tayo ng ibang bagay. Hindi ayun. Di ba? Oo. Well, tama naman yan. At siyempre, dahil masidhi ang gustong mangyari ng Department of Agriculture, ituloy natin yan na tayo po mag-isip-isip muna bago magnegosyo. Alam mo, gusto ko yung hirit mo Sabi mo alamin muna yung location mo, kung ano bang business ang gusto mo. At not only that, kung anong gustong business, dapat tayo po ay mag-antabay doon sa mamaya. Palalawigin pa ho natin ang usaping ito. Time check muna tayo at magbabalik po ang Yes Yes Show. Topacio, ang oras, alas 11:45 ng umaga. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Ayan, magandang umaga pa rin sa inyo lahat. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin ho si Juvie de Guzman. At syempre sa pagpapatuloy ng aming usapin ukol sa pagkain. Yan, Tisay. Yung alam ko napakarami mong hilig na negosyo at napansin ko yan sa mga pag-uusap natin. Okay, ano naman masasabi mo tungkol dyan sa mga produksyon ng pagkain? Paano? Siyempre, kailangan natin katulad ng negosyo ko, kailangan alamin mo rin kung ano yung mga karamihan na binibili ng mga tao, yung mga paborito nila na kainin. So, Pilipino tayo, alam naman natin kung ano yung mga paborito, mga top silogan, yung mga top silog, yung mga ganun, yung mga kinakain ng mga kadalasan. Tsaka siyempre, dito sa atin, kailangan, pagka sumukat ka ng kanin, kailangan maraming kanin, di ba?
para hindi lugi. So isisingit ko na rin no sa mga customers ko diyan, saka siyempre sa mga taga-Bagong Silang, Caloocan. Naku po, taga-Bagong Silang, Caloocan na ako ngayon. Yung mga customers ng Tisay Tambayan Resto Bar. So open ang Tisay Tambayan Resto Bar from Tuesday to Sunday. Close po ng every Monday po yan. Open kami from 3 p.m. to 3 a.m. Yan. Tuesday up to Sunday. Sunday. So, ang ginawa mong day off is Monday. Is today. Bakit? Alam mo, sa Japan kasi parang ganyan din eh. Bakit mo nagawang Monday is, ano bang dahilan? Kasi kasi naobserbahan ko sa lugar, Sunday maraming customer eh. So hindi ako nagsasara ng Sunday. Sa Sunday maraming customer, minanday ko na lang siya. Ayun, may katira. Kasi namamasyal ang family, di ba? Namamasyal ang mga magjowa dyan, kumakain, family, no? By Sunday, nagdi-date niya mga yan, Sunday sila kakain. So ngayon, pagdating ng Monday, ubus na pera nila. Ayun, pagod na rin, Pagod diba? na rin, Pagod na rin. Kaya, nako, pero wag na wag kayong a-absent pag Monday kasi yan ang pinaka-special day. Ayan, sa mga negosyante talaga, Monday is the best day for business. Ayan. Okay. At syempre, nako, alam niyo mga kaibigan, ngayong panahon na to, usong-uso sakit. Yan. Yes. Kaya nga po, hanggat maaari, kung kayo po'y pupunta sa napakaraming kapag mga alam mo yung mataong lugar, kailangan gumamit na ho kayo ng face mask. Napaka-importante ho natin yung natin ng pandemic at hanggat maaari iwasan po natin na magkaroon ng problema. Na una talagang dapat agapan pag meron ho kayo nararamdaman ay hintayin si Batman. Yan. Yeah. Sabi nga po doktor ngayon. Busy rin ang mga doktor, pero bibigyan naman kayo ng gabay niyan. But then, kailangan po mga kaibigan, agapan po ninyo ang inyong mga sarili, lalong-lalo na kapag kayo po ay gumagamit ng mga, alam niyo yung mga kutsara tinidor sa mga restaurant. Totoo. Dapat daw po ay nakabanliyan sa mainit na tubig. O kaya naman po, much better na gumamit kayo ng mga disposable spoon and fork, no? Kasi yan ay kayo lang yung gumamit. Tama. Ayan. Ganon din ba yung sa'yo? Yes, binababad muna yan sa pinakuluan na tubig. Ayun. Kailangan nun natin mag-ingat dahil kung hindi po natin gagawin yan, baka magkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan. Okay. At syempre, alam niyo naman, no? Maraming sabi nga, safety measure para sa mga heat stress. Nako, alam nyo, pag kayo nakakaramdam ng init ng panahon, syempre marami rin na problema sa dami ng kanilang iniisip, ay rin sila, nagkakaroon din sila ng masamang pakiramdam, no? Ikaw ba, nakakaranas ka ba ng mga ganong pakiramdam? Yes, syempre naman, di ba? So, inom-inom lang ng tubig yan. Very diba? good. Sabi nga ni Doc Melvin, kailangan tubig. Isabay natin sa init ng panahon ang pag-inom din natin ng tubig. Pero wag mong isasabay yung init ng ulo, yan. Tama. Kasi minsan talaga ang tao ngayon, magkatitigan lang hihintuan ka at aawayin ka. Naku guys, hangga't kaya po ninyong umiwas po kayo. Yes. At iwasan nyo na rin yung mga taong naiinggit sa inyo. Pag nainggit sa inyo, hayaan nyo lang po siya. Kasi minsan may tao talagang idolize ka, gusto kang gayahin. Kaya lahat ng ginagawa mo, gustong gayahin. Tama. At dahil dyan, ibig sabihin you must be happy. Kasi bakit ka mo kailangan maging masaya ka? Kasi yung ginagawa mo, nagugustuhan niya. Diba? Yun yung reason. Ikaw, paano mo iwasan yung mga ganon toxic people, sabi nga Actually, hindi natin maiiwasan yan kasi pag ang tao toxic talaga yan. So, ang pwedeng mangyari dyan, hindi natin sila mapipigilan kung ganun sila. Ang pwede natin gawin dyan, ipabayaan natin sila ng pabayaan, magsalita sila ng gusto nila, pero tabang tayo cool lang. Ayan. Ganon. Okay, karamihan na nag-aaway ngayon, nagbe-break yung mag-boyfriend, mag-girlfriend o mag-asawa, no? Si ate, si kuya, o si nanay, o si tatay. Anong dahilan sa tingin mo ang kanilang pinag-aawayan? Yan. Mga kaibigan, tayo po'y umiwas sa pagbabasa ng text ng may text. Umiwas din tayo sa pagbabasa ng cellphone na may cellphone. Tama. Kung hindi sa inyo yan, huwag nyo nang basahin. O kaya naman po, nag-ring yan. Aba, huwag nyo na rin tingnan at huwag nyo nang. Yan.
huwag nyo nang intindihin dahil hindi nyo naman cellphone yan. Pagka minsan kasi, dun kasi nag-uumpisa yung away. Ikaw ba nakaranas ka ba ng ganong sitwasyon? Yes o naman. maaaring hindi sa'yo, maaaring sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Naranasan ko yan. So, alam nyo, minsan nagkukos yan ng hiwalay. Kasi may mga bagay na halimbawa, may mga kaibigan ka nag-chat sa'yo, I miss you. Pero ganun sila sa'yo. So, kung siloso ang partner mo, may nabasang I miss you, hindi niya alam, hindi niya tiningnan kaagad babae. Sino? Babae rin pala yung kachat mo, no? Oo. I miss you hanggang sa magkaaway-away na kayo dyan, magkahiwalay kayo, tsaka niya na-realize na mali pala. Minsan hindi na natin maibabalik yung mga bagay-bagay. So, bago rin tayo magsalita sa mga partners natin na mga masasakit, pag-isipan muna natin. Kasi ako naranasan ko yan. So sabi nga nila, learn from your mistake. Kasi syempre ako naman, may mga pagkakamali rin sa buhay. Natuto naman ako. Huwag natin gawin paulit-ulit yung mistake na yan. Gawin natin na mas i-improve natin ang sarili natin. Diba? Wow! Marunong! Okay. Nako, ewan natin kung marunong din yung mga bata doon, no? But anyway, mga kaibigan, alam nyo ho, ito po isang magandang aral na dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos at hindi lang po yan, tayo po ay matutong rumespeto sa kapwa dahil alam nyo, yung pagrespeto natin ay para na rin po tayong nagrespeto sa Panginoon. Lagi pong tandaan natin, pasalamatan po natin ang mga on duty. Yan, ako salamat sa inyo ha. Kundi dahil sa inyo, wala kami rito. Salamat po, ayan. Ayan, balik tayo sa umpisa. News Director, maraming salamat po. Judith Estrada Larino, Desk Editor, Sir Drew Nasino, syempre, Tech Engineer, si Wener Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Ober Kahanding, Ken Sale at Jem Barbon. Yan. Teleprompter natin si Neil Joy Abelia. Thank you so much. Writer si Raisa Dadia, Laika Cuevas at si Jen Patrolia. Salamat din sa ating CAs na magaganda. Nandyan si Daniela de Guzman, Jacqueline Santos. Ang mga interns natin, hello kay Ira Ortega, Marie Garcia at John Real Javier. Next program po mga kaibigan, nako, Balitang Bayan with Drew Nasino. Happy birthday kay Ma'am Lisa Manuel, branch head ng LBP Land Bank of the Philippines, Chino Roses branch. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Siyempre, in behalf of Yes Show Topacio ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman ang bumabati po kay Ma'am Lisa Manuel ng branch head ng LBP Land Bank of the Philippines, Chino Roses branch. Maraming salamat sa inyong lahat at siyempre, ayan, maraming salamat. Wala yung partner ko, kaya ako na lang po. Ito po ang Yes Show Topacio. Yahoy! Maraming salamat po. I love you all. Ako si Juvie de Guzman. Bye!